Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng MTB Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagkuha ng detalye at pag-unawa sa grapikong pananda o marka. Halina't simulan na natin. Natutunan mo na sa nakarang aralin ang tungkol sa pahayagan at mga bahagi nito. Naisagawa mo rin ang pagbibigay ng sarili reaksyon o opinyon tungkol sa issue o paksa na nababasa rito. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang mga impormasyon na makikita sa mga larawan o grapikong forma. Handa na ba kayong matuto? Halina't simulan na natin. Alam mo ba sa aralin ito, ipakikilala sa iyo ang tatlo sa maraming uri ng presentasyon o paraan ng pagpapakita ng impormasyon gamit ang mga larawan. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin. Mula sa mga ito, sa mga nakikita niyong larawan, huhubugin ang iyong kasanayan upang unawain ang mensahe o detalye na nais iparating. At sa aralin ding ito, tutulungan kang makagawa gamit ang mga pananda, tatak o marka o mga detalyeng iyong nakikita. Handa ka na ba? Alam mo ba, pagkatapos ng aralin ito, inaasahan na nakakuha ka ng mga mahalagang detalye mula sa informational text na akma sa iyong baitang. Inaasahan din na maunawaan mo ang mga pictographs gamit ang mga pananda at ilustrasyon sa tulong ng tatak o marka. Alam mo ba, kadalasan nakakukuha ka ng mga impormasyon mula sa mga teksto o pasulat na forma. Nakapaloob ang mga ito sa nakalimbag na mga salita. Maaari ring makuha mo ang mga impormasyon mula sa pakikinig sa sinabi na nagsasalita. Kaiba sa mga ito, makakukuha ka rin ng impormasyon mula sa iba pang uri ng informational text. Ano nga ba ang informational text? Halina't alamin natin. Ang tinatawag na informational text ay ang paglalahad ng mga makatotohanang nilalaman o detalye. Layunin nitong magbigay ng impormasyon sa mambabasa tungkol sa paksa. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga aklat, talambuhay, at iba pang babasahin tulad ng dyaryo o journal. Alam mo ba, sa pagkakataong ito, bibigyan pansin mo muna ang pictographs, illustrations, at infographics. Handa ka na ba? Halina't pag-aralan na natin ang mga ito. Alam mo na ba kung ano-ano ang mga ito? Handa ka na bang matuto o malaman kung ano ang mga pictographs, illustrations, at infographics? Nakakita ka na ba ng mga halimbawa nito? Kung hindi pa, halina't simulan na natin pag-aralan. At kung oo naman, balikan muli natin upang malaman kung ano ang mga ito. Ang unang halimbawa ay pictograph. Ano nga ba ang pictograph? Narito ang halimbawa ng larawan ng pictograph. Ang pictograph ay uri ng graph na nagtataglay ng datos sa pamamagitan ng larawan. Ang salitang pictograph ay nagmula sa salitang picture at graph. Ng picture ay ibig sabihin sa Tagalog ay larawan at graph naman ay ang nagtataglay ng datos. Tandaan, ang pictograph ay isang uri ng graph na nagtataglay ng datos sa pamamagitan ng larawan. Narito ang isang halimbawa ng pictograph. Ang pamagat ng pictograph ay paboritong awiting pamasko. At ang pamagat ng awit, una, ang Pasko'y sumapit. Pangalawa, namamasko po. Pangatlo, kumukuti-kutitap. Pang-apat,
sa Paskong darating, at pang-5, star ng Pasko. Dito sa column na ito, makikita natin ang bilang ng mga batang gusto ang awit. Sa halip na numero o bilang ang ginamit ay larawan. At ang simbolo nito ay nota. Dahil ang nota ay merong kinalaman sa isang awit. At ang katumbas ng isang nota ay 5 mag-aaral. Kung nais nating kunin ang bilang ng mga bata na gusto kada awit, maaari nating gamitin ang pagpaparami o multiplication. Bilangin natin kung ilang nota ang meron sa ang Pasko ay sumati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. I-multiply natin ito sa 5. Dahil sa bawat nota ay merong katumbas na 5 mag-aaral. 7 times 5 equals 35. Ngayon naman, kunin natin ang bilang para sa namamasko po. Bilangin muna natin kung ilan ang nota. 1, 2, 3. Isulat natin ito sa multiplication sentence. 3 times 5 equals 15. Ang bilang ng mga bata na may gusto sa awitin na mamasko po ay 15. At bilangin naman natin ang kumukuti-kutita. 1, 2. Isulat muli natin ito sa multiplication sentence. 2 times 5 equals 10. 10 ang may gustong ng mga bata sa awiting kumukuti-kutita. At sa pang-4, sa Paskong darating, bilangin muli natin ang nota. 1, 2, 3. Isulat muli natin ito sa multiplication sentence. 3 at ang katumbas ng nota ay 5. Kaya 3 times 5 equals 15. Ngayon naman sa star ng Pasko. 1, 2, 3, 4, 5. At ang katumbas ng bawat nota ay ang pangalawang halimbawa naman ay illustration o ilustrasyon. Ang illustration naman ay isang larawan o diagram na nagpapakita ng mensahe. Gumagamit ito ng larawan ng tao, bagay o simbolo upang magbigay impormasyon. Halimbawa ng nasa larawan, lalaki at babae. Madalas makikita natin ang mga larawan na ito sa isang palikuran. Kapag nakita natin ang larawan ng lalaki, ibig sabihin ang palikuran na yun ay para sa lalaki. At pag nakita naman natin ang larawan na babae, ibig sabihin na ang palikuran na yun ay para sa mga babae. Ang tawag dito ay ilustrasyon or illustration. Narito pa ang ilang halimbawa ng mga illustration na makikita natin sa daan. At ang pangatlong halimbawa ay infographic. Narito ang halimbawa ng infographic. Ano nga ba ang infographic? Ang infographic naman ay nagtataglay ng impormasyon o sa salitang Ingles ay information gamit ang graph or simbolo, ilustrasyon o larawan. Makikita natin sa halimbawa na ito na food pyramid ay nagpapakita ng tungkol sa pagkain at ang bawat porsyento na dapat kainin kada araw. At narito pa ang ilang halimbawa ng infographic. Balanced diet. Ang impormasyon na ito ay pinapaalam kung paano ang tamang pagdidieta. At makikita natin sa larawan na ito na gumamit ng pie graph at mga ilang ilustrasyon ng pagkain. At pangalawa naman, kung ano yung mga paboritong kulay ng mga bata. Pinapakita ito sa pamamagitan ng bar graph kung ano yung paboritong kulay ng mga bata. At narito pa ang ilang halimbawa na infographic. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, unawain ang pictograph. Lagyan ng check kung tamang impormasyon ayon sa pictograph at lagyan naman ng X kung mali ito. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halina't pag-aralan ng pictograph. Ang pamagat ng pictograph ay bilang ng mga kamatis na naanin ni Kai. At
at ang mga araw ng pag-aani: Linggo, Lunes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, at bilang na naani ng kamatis. Ang ginamit na larawan o simbolo ay kamatis. At ang katumbas ng isang kamatis ay 3 piraso. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang unang bilang ay, ang pictograph ay tumutukoy sa mga bayabas na naani ni Kai. Ang tamang sagot ay X. Dahil ang pictograph ay hindi naman tumutukoy sa bayabas, ito ay tumutukoy sa kamatis. Kaya ang sagot ay X. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga susunod na bilang. Para sa ikalawang bilang, 5 beses o araw na nag-ani ng kamatis si Kai. Ginawa niya ito noong Linggo, Lunes, Miyerkules, Huwebes at Sabado. Para naman sa ikatlong bilang, 3 kamatis ang naani ni Kai noong Miyerkules dahil 3 piraso ang makikita sa tapat nito. Pang-apat, bawat isang kamatis ay katumbas ng 3 piraso nito, ayon sa simbolo sa ibaba. Pang-lima, 12 kamatis ang naani ni Kai noong Sabado dahil 4 times 3 ay 12. Para sa gawaing pagkatutubilang 2, pag-ugnayin ang ilustrasyon sa hanay A at ang kahulugan nito sa hanay B. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno o sagotang papel. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang unang bilang, kung papansinin natin ang larawan, ito ay nagpapakita o kahulugan nito ay paraan o uri ng pagre-resiklo o paggamit muli ng mga lumang bagay. Kaya ang sagot ay letter C. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga susunod na bilang. Para naman sa gawaing pagkatutubilang 3, ibigay ang hinihingi impormasyon ayon sa ipinakita ng pictograph. Isulat ng sagot sa iyong kwaderno o sagotang papel. Halina't pag-aralan natin ang pictograph. Ang pamagat ng pictograph ay bilang ng mga lumahok sa pagtatanim ng puno. Ang mga impormasyon na makikita natin sa graph ay petsa ng pagtatanim at bilang ng mga lumahok. At ang simbolo na ginamit ay puno. At sa bawat puno ay merong katumbas na 2 tao. Halina't sagutin mo na ang mga hinihingi impormasyon. Narito ang una, pamagat ng pictograph. Ano ang pamagat ng pictograph? Pangalawa naman, anong simbolong ginamit sa pictograph? Pangatlo, ang petsa kung kailan pinakamarami ang lumahok. Halina't pag-aralan mo lang ang pictograph. Pang-apat, ang katumbas na bilang ng bawat puno. At pang-5, ang kabuang bilang na lumuhok noong Marso 13, 2021. Para sa gawaing pagkatutubilang 4, unawain na infographics. Ibigay ang hinihiling impormasyon ayon sa nilalaman nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang infographics para sa gawaing pagkatutubilang 4. Halina't alamin at unawain mabuti kung ano ang pinapahiwatig o binibigay na impormasyon na infographics na ito. Narito ang mga hiniling na impormasyon. Una, tungkol saan ang infographics. Pangalawa, ilang uri ng pagkain ang makikita sa infographics. Pangatlo, anong uri ng pagkain ang may 5% na dapat kainin kada araw. Pang-apat, ilang porsyento ng gulay at prutas ang dapat kainin ng isang tao kada araw. At pang-5, anong pagkain ang may pinakamalaking porsyento na dapat kainin ng isang tao kada araw.
Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa aralin ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!